Umabot hanggang gutter deep ang baha sa ilang kalsada sa Metro Manila. Dahil yan sa pag-ulan na dulot ng isang low pressure area. Nagsisimula na rin bumigat ang daloy ng trapiko. Live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, gaano kalala ang traffic dyan? Cheryl, Julius, bahagyang good news para sa ating mga kapatid na commuter at mga papaalis pa lamang sa kani-kanila mga opisina dahil sa ngayon po ay tumigil na ang pag-ulan dito sa Maynila at kasunod naman yan, humupa na rin yung pagbaha na umabot nga kanina, no, ankle deep, gutter deep ang inabot niyan, partikular na dito sa kahabaan nga ng Taft Avenue. Walang humpay nga ang naging pag-ulan na naranasan ng iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa namuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Dahil dyan, ilang bahagi ng bansa, partikular na rito sa Metro Manila, ang binaha. Agad yang inaksyonan ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Nagsagawa sila ng declogging at nilinis ang daluyan ng tubig sa R. Magsaysay Boulevard at V. Mapa Street sa Maynila. Kanina naman, inabot ng hanggang gutter deep na baha ang isang bahagi ng Osmeña Avenue sa Makati City. Bahagyamang huminang pag-ulan, nag-iwan naman ito ng gutter deep din na pagbaha sa Taft Avenue. Kaya ang mga sasakyan, dahan-dahan sa pagmamaneho. Sa kasalukuyan nga, may 123 na flood-prone areas ang buong Metro Manila. Nangunguna riyan ang Quezon City na may pinakamarami with 47 na low-lying areas. Habang ang Maynila at Pasay naman mayroong kabuuang 17 lugar na madalas ding bahain. Pero una namang tiniyak ng MMDA at ng DPWH na handa ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng malawakang pagbaha sa Maynila. Sa kabuuan, merong 73 pumping stations dito ang kasalukuyang hawak ng MMDA sa Metro Manila at ayon sa kanila, lahat naman daw yan ay fully operational. Cheryl, Julius, kagaya nga ng nabanggit ko, uwian na, oras ng uwian at dahil walang class suspension, inasahan ng marami na magkaka-traffic kaya posible iba inagahan na talaga ang pag-uwi. Kaya makikita nyo, dito sa aking likuran, dire-diretso na yung daloy ng mga sasakyan. Nandito tayo sa may southbound area ng Taft Avenue, patungo na ito ng Pasay. Yung iba may mga build up pero yan kasi malapit tayo sa stoplight kaya ganyan yung sitwasyon. Pero yung mga papunta naman pa kabilang lane naman, tuloy-tuloy rin naman yung daloy ng biyahe. Bukod dyan, Cheryl, Julius, makikita rin natin sa live drone feed, no? Located tayo ngayon sa Cubao EDSA, ang ating drone. Makikita naman natin na ang northbound na nasa kaliwa at ang southbound nasa kanan, bahagyang may volume na ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-andar at ang daloy ng trapiko sa ngayon. Bukod dyan, nakuha rin tayo ng detalye mula sa Metro Manila Development Authority na yung partikular naman sa may Harrison to Taft Rotonda area ay mabigat na yung daloy ng trapiko at ganito rin ang lagay sa Magallanes patungo naman sa Buendia. Slow and moving naman po yung mga bumabiyahe at tatahak pag Guadalupe pero pagdating sa Ortigas hanggang pa North EDSA, dyan na po nagkakaroon ng heavy to moderate na pagdaloy ng trapiko. Cheryl, Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.